Hello guys, oh my goodness, it's cold out here. Malak, we're gonna get back. Yeah, it's cold. Malak, Malak, don't drag me. Come on, we're going back. Actually, guys, we're here at the yard today, and naisipan kong bisitahin yung motorhome kasi dapat talaga every week, no? Since nandito siya sa yard, dapat i-start siya, no? Every week para hindi may stack up yung mga makina, no? So pumunta kami ni Morat. He knows how to get inside. He knows this place. Oh my god. Yeah, sasarado ko. Yun nga. So naalala niya itong lugar. Kasi nakaano na siya rito yung unang biyahe namin, di ba? Tandaan nyo. So ito na yung location. Actually, ito na yung yan, everything works perfectly fine, no? Yung heater, maganda. Gumagana. Lahat. Bale, andito nga kami ngayon. Binibisita namin tong motorhome. Binibisita ko every week, no? At least I have to check kung gumagana lahat, no? And especially, unti-unti na namin inaasikaso to for the preparation, no? Yung sa gagawin namin tour nga, no? So, dapat buksan ko to anyways. Kahit hindi na siguro kasi pakita ko lang sa inyo yung isang equipment namin na bali dinagdag namin, ano? Dito sa motorhome na gagamitin natin. Ito, pakita ko sa inyo. Makikita nyo to, ito yan, no? Yung maliit na it's actually a power bank, portable battery, no? Medyo mahina lang to, hindi siya ganun kalakas, no? Kaya niya lang yung mga, let's say, ito, mga ilaw na ganyan, no? Para kung, let's say, emergency, kung let's say mapupuntahan namin yung lugar na walang electric, so ito ang gagamitin natin. Napaka-importante po nito. Meron tayong isang spare pero kailangan pa natin at least isa pang ganito na klase, or kahit dalawa pa na ganito na klase na maliit. Tapos isang malaki na para sa ano naman yon, para sa mga computer. Kapag irarana natin tong motorhome nga, no? So we are in preparation talaga, mahabang preparation. So far everything works fine. So ito, tine-check namin. Ito kasi yung isa sa desk na gagamitin natin, no? Para ilagay yung mga computer natin dito. Tapos ito is the parang ano siya, dinette. Actually, medyo worn out na to. Makikita nyo, no? Nag-worn out na siya. Gagawin ko, papalitan ko yan. So, tatanggalin ko yan bale. Kasi hindi na siya pwede. Worn out na, matagal na to eh. So, hindi na siya pwede. Look at mo, look. Tinitignan niya yung lugar eh. Sabi niya, galing na ako rito ah. I've been here before. Tignan mo. Okay, you can step inside. You can step in there if you want to go. Yeah, there's no one here yet. Go on top. Yes. Yeah, gusto niya rin manood. Kasi, okay lang kasi papalitan namin to. Actually, bagong bed yan. No, ginamit lang namin isang beses. So, kukunin ko na rin yung mattress. Atong pinakasapin, sila laban. Pero ito, this is a brand new bed yan, no. So ito, no, itong lugar, okay na. Unti-unting inaayos. So kita nyo naman, no. Oh, nakaayos na ako lahat dyan. So ilalagay na lang dyan yung mga gamit natin. But overall, the motorhome performance, no, in terms of mechanical, this is in a great tip-top condition. Itong motorhome na to, lahat equipped siya, gumagana, no? Pero as much as possible, gusto kong gumamit ng mga alternative na mga pwedeng gamitin, especially sa gas,
Napaka-importante nung meron kang ginagamit na electrical. Kasi yung electrical, meron ng maraming accessories ngayon, apps na pwede ang tinatawag na portable battery. Gaya nga nito, ito, yan, portable battery yan. Tumatagal siya mga isang araw, tapos i-recharge mo na naman. So pwede siya sa mga, let's say magcha-charge ka ng cellphone, sa TV pwede rin siya, I believe. Electric fan, pwede. Kasi hindi ganun kalaki yung power niya, 300 watts lang siya. So kung kukuha ka ng malaking wattage, yun yung mga performance na kaya niya yung tinatawag na, let's say, sa heater, pang heater pwede na. So, kasi ganito yan, no? Ang heater bali kasi, kumukuha siya ng power sa, eto nga, this is the great thing with this project. Ang daming matututunan, no? Ang dami kasi yung function ng buong motorhome malalaman mo. And meron akong mentor, si Mr. Shaolin Master, Chinese siya. Tinuruan niya ako lahat kung ano ang mga functionality dito sa loob, no? And it's important na malaman nyo kapag gusto mong mag-van life or motorhome life, no? So, ito yung mga dapat mong mga ginagamit. So, especially, kung gusto mong mag-save, importante na ang propane, especially kung you really plan sa winter or maging full-time, no? Full-time ano ka? Full-time RVer, no? It's important na malaman mo yung buong functionality. So yung propane, napaka ano yan, importante tsaka mabilis maubos. So yung nakikita niyo yung tangki ko doon ng propane. Hindi ko alam hindi ko pa natatry kung ilang days kaya nun ng mag-last, no? For the one cylinder. So hindi ko pa natatry, no? Kasi hindi pa naman kami talaga totally bumabiyahe ng matagalan, no? So yan, nakikita nyo, dalawang power ako ng lights. Yan ang gagamitin ko, no? Na lights. Pwede pa ako magdagdag ng isa using this portable battery. Napaka-importante po niyan, no? Kasi kapag ito ginamit mo itong mga to, itong lights na to, ang electrical lights dito, design dito para sa motorhome na to, itong Chevrolet is, oh my goodness, buti napunta ako rito, nakabukas, oh. This is designed, the electric power gets hindi, actually electrical is electrical. Ang alam ko itong ilaw, itong built-in lights is kumukuha siya ng power sa lahat ng 'yan. Kumukuha siya ng power sa propane. Kaya napaka-importante na wag kang basta gagamit ng propane as much as possible if you want to save yung gas, no? Save yung gas kasi importante. And this is designed also as well, yung heat nito, nakikita nyo to, yung furnace. Yan, yung heater, mainit to, mainit. Ang gumagamit nito, ang function nito is, yung power niya is kinukuha sa gas or sa propane, no? So importanteng masave mo yung gas, yung cylinder sa dito lang, literally sa heater, sa furnace. Otherwise, let's say in the middle of the trip or let's say winter time, naubusan ka ng heater, naubusan ka ng gas, napakahirap po noon kasi malamig. It's gonna be super when you are traveling in a winter time, no? Pero yan ang kagandahan with the modern technology right now, nakakagamit na rin ng hihinaan mo yung malakas kumain yung yung masyadong mainit na sandali, stop muna ako. Yan yung sinasabi ko, with the modern technology ngayon, yung design nitong motorhome na to, which is 1996,
Chevrolet, is wala pa siya ng mga bagong technology gaya ng battery, no, na pwedeng ikabit. Yung battery na katulad nito, yung portable battery. Kasi ngayon yung malalaking power na battery, yung gaya ng mga Blue Yeti or ano pa ba yung isang kilalang name, no, yon kapag may malakas kang power na mga 1,002, let's say 1,000 or 2,000 wattage, kaya niyang paandarin ang furnace or itong heater, no? Nag-automatic po to, no? Namamatay siya kapag ano. Tingnan ko nga. Ayun, ilalagay ko sa auto, no? Kasi namamatay siya kapag ano na-meet niya na yung tamang init, no? So, ganun po. Yung modern na sinasabi ko na mga pwede mo nang gawin and you can build sa mga motorhome po, yung portable na power bank which enable you to run a furnace. Malaking bagay po yun, malaking innovation yun sa larangan ng motorhome, ha. Actually, makita nyo, bagong-bago lang ako sa industry na to ng motorhome. Actually, hindi ko pa nga natatry. But I research a lot, no? Before involving to anumang project, no? Ay, nako, marami kung marami mga tumatawag sa akin. Anyway, tungkol sa travels. Ganun yung bagong innovation ngayon. So, magagawa mo ng paraan lahat eh. You can always, ngayon pwede rin naman sa, kapag ka nasa yard ka o sa mga campsite, literally you can plug in an electric, no? Electric, dito, line sa labas. Merong mga saksakan. Sa susunod, pakipakita ko sa inyo yung saksakan sa labas na tawag dito, buksan natin to. Ayan, kita niyo yung buong paligid. Wait. Ayun nyo man ito. Ayun. Yan, nakikita nyo. So basically, motorhome is like, you know, a hotel, no? On the road, no? Or kung ikaw ay traveler, talagang, eto nga, marami mong gumagamit nito, di ba? Nagta-travel ka, it's like you have a place that you can stay on. Importante, no? And with our project na ginagawa ngayon, yung sa plan namin na Liwaliw Travels, that we go around Canada this summer, we're excited. We are so excited. We're gonna stay here. And sa labas nito, no, yung meron tong awning na tinatawag, yung parang ilalabas na parang magiging veranda yung labas. Doon pwede kang another thing pa, yung let's say etong gas range is run by a propane, especially a propane to, no? So sa halip, etong diskarte, no? Kita nyo to, pwede kong patungan. Ito nga yung naisip ko na kagad eh. Naisip ko na, napapatungan ko to. Patungan ko ng 4 burner din, 4 burner, pero electrical. Ilalagay ko rin siya rito. So ito basically gagamitin ko lang pang bake, no? Pang baking lang, kasi bakit? Yan. 'Di ba sinabi ko na sa inyo kanina, dapat gamitin ng husto, most especially lang kung wala pa kaming system ng electrical na furnace, kasi nga mauubos kagad yung propane, no? Ito propane ginagamit to, ang ginagamit ito propane. So let's say nasa land ka and merong electrical, right? I think hindi nila naisip to, no, in the past. They should think about this, no? Kasi marami na ngayon yung full-time RVer eh, yung they live nomad, no? And most of the time they need importante yung yung gas more than using it for cooking. Yung gas is for heat, no? Especially pag winter. So importante 'yon, no?
So, ako, ang alternative ko itong naiisip is bumili ako ng 4 burner na electric stove. So, pag electric stove, ibig sabihin, hindi ko gagamitin yung furnace gas nito. So, pwede kong gamitin kapag magbe-bake lang ako, pag magkakaroon ako ng mga culinary show sa inyo. Oh my God. Yeah, so anyway, ayan, maraming tumatawag sa akin. Mga nangungulit, mga agent ko, no? Wala, nasa labas ako ngayon. It's gonna be hard. I'm out, no? So look at Morlock. Look at Morlock. Look at this happy pal. Look at this. Look at this. This is my baby, Morlock. My baby. He's only 3 years old. Look at him. He's so cute, dog. I bought him a spray to calm him down. Look at him. He's so sweet. So sweet dog ever. His name is Morlock. Say hi, Morlock. Hi. Oh my God, Morlock. He's a really a big dog, no? He's 3-year-old mix Saint Bernard and Maltese. Ang tawag dito? Mountain, Mountain Dew. Yan, so it's so cute yan si Morlock, no? So yun, nakikita nyo, very comfy, no? Very comfy. Kapag ka yung system mo is maayos lahat. So, yan yung mga part of gagawin natin. So ito, maglalagay ako rito ng electric, no? Electric na stove. So ito yung pinaka natin, yung pinaka lababo, no? So mapapansin niyo itong bat natin is maliit lang talaga siya, oh, tingnan niyo. Pero cute, 'di ba? Cute. So ayan, meron diyan mga lalagyanan diyan. Mga tapos meron equip for pump. I don't know, sa pump to sa. Tapos meron din ditong siguro pang shave. Meron namang ilaw dito, ayan, oh. Nga lang, yun nga, gumagamit yan since indoor siya, gawa sa motorhome. Ang gamit niyan, pag nagpapatakbo dyan, is furnace or yung propane. Kaya you try as to eliminate the use of it and use an alternative power battery, gaya nung kanina, yung pinakita ko sa inyo, para ma-minimize yung paggamit ng propane. Kasi it's important na ang propane sa heater. Pero meron tayong sagot dyan, maya. Yan, no? Ganito lang siya. Ito, bali na na to, mapapansin nyo, no? Kulay pink siya kasi na namin to, na winterize na. Sabihin, na equip na siya for winter, hindi na yan pwede gamitin unless ginagamit mo full time, no? Full time yung buong taon kang bumabiyahe, pwede mo siyang gamitin, no? So yun na itutur ko kayo sa aking gig, no? Another thing is yun nga, pwede mong gamitin yung furnace using the electrical power bank motor, yung katulad nito pero malaking wattage, pwede mo siyang gamitin. And sineset up po yun po yung meron ng bago ngayon na gamit is solar, no? Yung kinukuha niya ng power. Pero sa mga minor lang like lights, electric fan, radio, TV, pwede nang gamitin itong klaseng ganito ng yan, oh, yan. Yung power bank, no? So ito na-extend, oh, makikita nyo. Para pag nagluluto ka, no? So siyempre, maliit yung motorhome, no? And you have to maximize the use of everything, no? So itong po yan, makikita nyo po. Kaya itong pinakalamesa na to, hindi namin pwedeng itapon to, sayang. Kasi nalagyan na lang siya ng paa. May nabili ko, may in-order ako sa online. Parang tube na ganito, napahaba. Kasi ito magagamit pa rin to for bed kasi to, eh. Yan, oh. Yan, no?
Ayan, bed yan eh, actually, oh. Oh, oh, di ba? Kapag bumabiyahe kayo, kapag sa gabi na, pwede nang gawing ano to, bed. Ayan, oh. So, isang tao ang pwede dyan. Yan, no? Ilalagay yan. Ang ginawa namin last time, no, sa bali lalabas na headboard yun, no, pwede mo rin tanggalin, no? So, bali ginawa namin dyan is, naglagay pa kami ng isang foam. Dito nahiga si Luke. Kasya siya dyan eh. Kasya siya dyan or either si ano, si Luke, ang tawag dito, si Aaron, si AJ, pwede. Isang tao yan. Pwede yan dyan, no? So, yan ang purpose niyan. Pwede pa siyang gawing bed. No, yan ang kasi ano nga eh, maliit 'di ba, motorhome unless yung kung makabili kami ng halaga na motorhome na $250,000, biro mo yun. Eh wala pa tayo doon, but darating tayo doon, no? No, darating tayo doon. So itong area na to, no? Andito yung computer, mayroon diyang upuan. Eto, pwedeng kasya rito yung folding bed, no? Marami akong nakita sa Temu or sa Amazon. Dito lang folding bed siya. Na ipofold siya ng kapag ka umaga, syempre, ilalagay mo siya sa isang area dito, compartment or somewhere. Dito pwedeng ilagay dyan yung pinaka folding bed. Malaki pa naman to. So ganyan po, no? So this motorhome literally fit for, let's say, 4 na katao. So, dalawa rito mga katulog. Kasi wala tong ano, double bunk bed eh. Tapos dito dalawa. No, pwede rito matulog. Wala kasi, pwede rin siguro tatlo kung i-improvise mo ito. Kaso, kung mapapansin nyo, ang ano nito, ang ilalim nito is, yan yung pinaka, tignan nyo, lalagyan na ng imbaka ng tubig eh, no? Tapos dito, mapapansin nyo, ang makikita nyo wala ng tubig yan, di ba? Kasi in-empty na yan before the winter. Otherwise, since wala kami rito, mangyayari dyan, mapoprosen yan, di ba? Pero kung naninirahan kayo rito, pwedeng gamitin yan kasi magiging warm itong location. So ito yung mga function, no? Yung pump ng pipe, no? So wala ng tubig yan, drain na yan. So ibig sabihin, kaya wini-winterize, iniiwasan yung, di ba napansin mo pagka winter, ang mangyayari yung tube, magiging yellow yun eh, magiging yellow eh. Kung meron tubig dyan, yan ang mangyayari. Kapag meron tubig dyan, siyempre, crack, magbibitak itong mga pipe. Pati dun sa mga baba, magbibitak yan, masisira yan. Kaya every winter, ang ginagawa ng mga RVers o yung mga may-ari ng motorhome is ine-empty or wini-winterize ang kanilang mga motorhome. Ito yun, dami niyong natutunan, ano? Anyway guys, thank you so much. Dito lang, ito nga lang ginawa ko ngayon today para i-condition itong motorhome, and so far so good, umaandar siya, walang problema. Pero